Dito po, sa may side na to. Yeah. Yeah. So congratulations to, I think this is a movie, no? A film. Yeah. Tanong ko lang, si Astrid, Hello? are you a daddy's girl? In real life? Hindi po. Kasi po, 7 years old pa lang po ako, wala ng father. Yeah. Pero how is it working with this kind of, movie kung di ka naman daddy's girl? Kumbaga, paano ka nakarelate sa character mo? Okay naman po. Nagawa ko naman po siya ng maayos. And, syempre, with the help of my director, Direk Christian. Direct, tanong ko lang, how is it working with Astrid, kumbaga dito sa film na to? She's like talagang girl, no, di ba? Kumbaga, paano mo siya napa-acting as a daddy's girl? Any challenges you encounter doing this? Kasi this is the second time I've worked with Astrid, and she's very much like a professional because she's so easy to work with. Actually, fun fact, because I used to make rap videos, I'm also a rapper, so that was my inspiration making this Daddy's Girl. Because back in the day, all my songs was about like this kind of concept. So I would say like she was such a team player, and she was able to achieve our vision in this film. Last na lang, Astrid. Tawag dito, kasi nung nag-post kami nung last press con mo, ang daming comment na nagsabi that you look like Andrea Brillantes daw. Diba? Anong masasabi mo lang doon na parang you are compared with Andrea Brillantes? Parang, syempre, super natutuwa po ako. Pero parang po sa akin, parang hindi ko naman po siya kamukha. Siguro sa kilay lang po dahil yung kilay ko po is makapal po talaga. So parang feeling ko, baka ayun yung namin dalawa kasi same kami ng kilay. Pero parang hindi naman po ata malayo. Yun lang po. Okay, thank you. Congratulations. Thank you. Sabi ni Astrid, sarili ko lang ang kamukha ko. Okay, maraming salamat, Sir Alan. Ngayon naman, friends. Kay Direk Dek, pwedeng kwentuhan mo kami kahit konti about the story ng Daddy's Girl. Yeah, so yung Daddy's Girl, di ba, para siyang featurette siya. So it's mostly just about exploring yung mga past films sa Viva about yung exploring the theme of like sugar baby, parang that type of concept. And yeah, parang it's just going back to all the filmography back in. That's why some of my films were there, like Sugar Baby, Daddy Sitter, and then even some of the classic films about sugar daddy concept. Thank you, Direk. Kay Astrid naman. Astrid, kanina na-mention mo, maaga kang Astrid here. Ayan, maaga kang naulila sa ama. Sa pagbo-boyfriend ba, mas prepared mo yung medyo parang daddy-like na mga boys? Para po sa akin, mas gusto ko po yung mas older than me kaysa mas bata sa akin. Siguro mga 28 to 30 pasok po siya sa akin. Para mas okay po yun sa akin. Ganun. And meron na bang pagkakataon na may nandigaw sa'yo na mas older than you? Super older? Meron naman po, siguro mga 40 plus. Kaso ayoko po kasi syempre merong asawa, so pass po ako sa mga ganyan. How about wala? Okay Wala. lang sa'yo? Okay lang po sa akin, basta syempre mabait, may respeto, ganyan, tsaka walang asawa, okay lang. And my last question. Kanina kasi, natanong na rin to na ang mga sexy stars nakakapasok na sa mga pageant, like si Sahara. Ikaw ba, you look like beauty queen also? Ang ganda ng skin tone mo, ang ganda ng mukha mo. Meron ka bang dream to become a beauty queen din? And gusto mo ding mag-join? Siguro po pag bibigyan ako ng pagkakataon, syempre po, i-go ko po.
Pero for now, mas focus po ako sa ginagawa ko po ngayon, which is yung pagiging artista. Yan. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Okay, thank you so much. Now, Hi, good afternoon. Unang-una, para kay Direk Christian Paulo Lat, congratulations sa iyong nomination sa aming Eddies sa Journeyman. Alam namin mahusay ka talagang director, so you know, dito sa di yung ginagawa mo sa BMX, paano mo na paano mo nahati yung sarili mo bilang director ng isang mainstream movie sa isang BMX film? Yeah, so first of all, I want to say thank you to sa nominations for the Eddies. But when it comes to VMX, I also want to thank Viva for the opportunity kasi I wouldn't be able to make a movie like Journeyman if I hadn't made all those Viva Max films, and that's why I want to thank Direk Roman because he was the one who opened that door for me, and like I said, I will always be grateful kasi at the end of the day, like yung pagiging artist, it's like kasi I come from a sports background, like my mindset, so I believe in repetition. Like you could always practice your craft as an artist. Now before, when I was an independent filmmaker, it would take me a while to raise such, because we all know naman sa industry, it's funding. It's always about funding. So sino ba yung magbibigay sa'yo ng opportunity ng, to experiment, to try different approach? And I feel like Viva Max is the perfect place for me to be able to practice my craft fun fact, because of the movie Sugar Baby, I was talking about it. I'm about to do a couple of American films here. And then when they asked me which film did I send to the producers in America, I chose the movie Sugar Baby, for example. Kasi si Sugar Baby medyo mas Hollywood yung format nung film na yun yung storytelling, versus like Journeyman is more like leaning towards the art house. So baka hindi ma-appreciate yun ng American filmmakers versus something like Sugar Baby. So like I said, when you're a director, it's a job. So you have to show up with yung parang skill set mo in terms of a director. So yeah. Follow up, Direk, ano yung pinaka-top goal mo in mind as a director? Top goal talaga. Top goal. So kasi of course my main strength, I believe, is action films. And I have to be honest about it, that directing is a job for me, but my passion is also acting. So one day I would love to give something special to the Filipino audience that has an action film starring myself, ideally, and I believe I will make that happen. And even in Journeyman, I was the opening fight scene in that film, and when I made that decision, it's like I had a doubt in my mind. It's like, why would you put your movie in the first scene, which is the first scene of the film sometimes is the most important. But I have to try, and then look where Journeyman is now. Of course, grateful to JC for becoming, like, he's the amazing lead behind that film. But yeah, I would love to do the action thriller genre, something like yung mga Hong Kong mafia film. I want to do that in the Philippines one day. Okay, that's good. Pupunta ka na doon. Ang galing mo na mag-Tagalog ngayon. Yan. Congrats. Kay Astrid naman, kasi yung film mo na, yung movie nyo na na Pagdaong was also isa sa mga pinagpilian namin sa Eddies to be in the top 5. Kaya lang medyo hindi siya umabot. Pero ibig sabihin, maganda yung film na sinalihan mo, and you were good in that film. So ganun din yung tanong ko kay Direk Paulo Lat. Ano yung top goal mo as an actress? For me po ngayon, sobrang nag-enjoy po ako sa ginagawa ko dito sa VMX.
And gaya nga po ng sabi ko sa last press con ko, hindi naman po ako nagmamadali sa pagpunta sa mainstream. Pero ang ang top goal ko po ngayon is mas mag-focus sa career na kung anong meron po ako. Yan po, yan lang po. Thank you so much. Thank you very much. Yun lang. Standard, we have Angelica Villanueva. Hello po, good afternoon po. My first question po is kay Miss Astrid, no? Kasi po kanina sa trailer, pinakita po yung mga seasoned actors po na nag-participate or umacting po sa mga films na may age gap po, no? Among those po na pinakita sa compilation, may nakikita ka po ba na like na gusto mong makasama in a VMX film po? VMX film po, na gusto po makasama na artist. Like may age gap yung veteranong actor. Sino ba? Siguro po si Albert Martinez. Kasi super idol ko po talaga siya pagdating sa acting, ganyan. Tsaka, feeling ko bagay po kami kahit na yung mga ano lang, yung onting ano lang, romance na ano, ganyan, yun lang. May phone-in question si Sir Eugene. Ano po? Kapag niligawan ka daw ba ni Sir Albert? Go ka daw ba? Meron po bang asawa si Sir? Wala. Wala. Sige, pwede. Charot. Hindi ko na pwede. Thank you so much po. Kay Direk naman po. Kay Direk po. Kanina po, isa po kayo sa mga na-mention ni Direk Roman na pinagkakatiwalaan niyang gumawa ng sequel po ng mga films niya. Ano po yung masasabi niyo po doon? Thank you. Like I said, I'm such a big fan of Direk Roman. I remember watching Pamasahe. Is that the one with Azzy? Yeah, that was like one of my favorite films, and of course, Direk Roman does a lot of gritty genre films, and I believe Pamasahe is still like one of the all-time biggest hit in Viva Max. So for me, that is an honor if I was able to be given a chance to adapt some of his films. So yeah, I mean, you know, he's like a big brother to me, and I always look for wisdom from him. He's such a generous, kind person, and I appreciate him. Kay Astrid ulit, sorry. Kamusta naman yung pag-host mo dito sa Daddy's Girl? Ano yung mga na-discover mo sa sarili mo in terms of hosting naman? Sa hosting, meron naman na po akong background dyan. Kasi meron po kaming ginawa dati na game show hosting sa Viva. And super na-enjoy ko po yung hosting. Akala ko po nung una super hirap po niya, pero hindi pala. And ayun po, nagawa ko naman po siya na maayos with Direct Christian. And sana maulit pa ulit. Sana bigyan pa po ako ng BMX special na hosting po ulit. Yun. Thank you so much, Thank you po. Astrid Direct. Thank you po. Okay, thank you so much, Miss What can you say about the double standard na pag May-December affair, na pag lalaki yung mas matanda, it's accepted, pero pag girl, tapos yung guy yung younger, parang it's frowned upon. Frowned upon. I find I didn't even know there's a double standard behind it, but Here in the Philippines, I in the don't know Philippines, how to I'd love to have an older girlfriend, you know, given a chance. So for me, it doesn't make sense to me that it's that way here, because love is love, you know, at the end of the day. And at the end, I believe it just comes down to maturity. Like sometimes it's better to date someone older, so because of the maturity. And at the end of the day, whichever makes you happy, you just go for that. So yeah, that's my opinion. Thank you. Kaya Street, nabanggit mo na wala na yung dad mo. Did he pass away or? Pass away. I'm sorry. Kung buhay ka na dad mo, ano mo sa tingin mo ang masasabi niya dito sa movie mo? Matatanggap ba niya or baka pag buhay pa siya, hindi mo magagawa ito?
feeling ko po hindi niya po matatanggap. Kasi po, laking province po ako sa Pangasinan. So, bago lang po ako dito sa Manila. Mga 3 years pa lang po ako dito sa Manila. So, talagang super stricto po yung papa ko dati. Conservative. Yes po, super conservative. Yung talagang hindi ka pwedeng lumabas ng naka-short. Tapos kahit nabibili ka lang sa tindahan, hindi pwede. Hindi naman siya nagparamdam sa'yo nung ginawa mo to. Actually, kahit ngayon po, ano pa din parang nagpapanaginip pa rin po siya sa akin. Ganon. So, hindi ko alam kung ano bang meaning nun, ganyan. So, feeling ko hindi siya masaya sa akin. Kasi syempre, bakit ko ito pinasok, yung pag-uubad, ganon. Pero for me po, syempre, I take it as art naman po kung bakit ko ginagawa yung ganito po. Yan. Eh, yung mom mo, okay lang. Yung mom ko po nung una po, hindi po talaga siya okay. Actually, pinalayas niya po ako. Pero, after like 6 months, ganyan, ay, natanggap naman po niya. Super, Baka na-shock lang. No? opo, super grateful naman siya sa akin ngayon. As in, talagang pinopost niya pa nga yung mga movie ko, ganyan. Yun po. Okay, thank you. Thank you po. Congrats. Okay, thank you so much, Miss Dolly. Thanks, Ma'am Piri. Good afternoon. Kay Ma'am Astrid. Ma'am, gusto ko lang sana malinawan. Hosting lang ba o may mga abangan din kami sexy scenes from you sa Daddy's Girl? Hosting po siya na, sexy scene. Talagang hubad po. Ganun. Like, Habang nagsasalita ka, nag-narrate ka, nakahubad ka, gano'n? yes po. Parang halos lahat po ng scene ko is hubad. Unti lang po yung, merong top. Yan po. Okay. Hagip sa camera yun, ma'am. So, while you're speaking, Feeling ko talagang hagip po siya, lalo na yung sa may puwet ko banda. Tsaka half plaster lang po kasi ako noon kasi super uncomfortable po siya sa akin. ganun po ba? Masaya po. Gusto ko hindi ko maunawaan yung half, ma'am eh. Half Kalahati plaster, lang. yung sa harap lang po, pero sa ilalim, yun talagang hindi ko po siya pinaplasteran. Kasi ang hirap eh. Feeling mo nga po, baka nahagip sa camera eh. Kasi super po talaga. Tapos meron din yung scene na nasa parang may water po. Tapos natanggal yung plaster ko nun. So, yung bahala na ka ako, basta maayos lang. Yan. Well, it's a brave thing to do naman. Ganun naman talaga tayo lahat kung nagtatrabaho. Kahit Yes, anong kanina tama. pelikula, kayod nga daw tayo. Yes. Anyway, anong pinakamalaking bagay na natutunan niyo po rito sa paggawa ng Daddy's Girl? I mean, anong naidagdag nito sa iyong artistry, sa iyong pagiging actress, sa iyong pagiging, the whole persona of Astrid Lee? Siguro nailabas ko dito yung yung pagiging sexy na habang nag-host. Kasi yung background ko sa hosting dati more like fun-fun lang, ganyan. Ito naman talagang iba siya. Kasi parang nagtitis ka talaga habang, alam mo yung parang feel mo yung sarili mo habang nag-hosting ka. And that time, feeling ko hindi ako si Astrid. Feeling ko ibang tao ako talaga. Yan. Okay. Maraming Thank you salamat so po. much. Good luck po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am Phoebe. Okay, maraming salamat. Hi, good afternoon. For my first question kay Direk lang. Direk, since uma-acting ka na rin lang, tapos may mga action scenes ka ganyan, na-consider mo rin ba na mag-star sa Viva Max? Actually, fun fact, I was actually asked to be a lead role for a festival last year. And I almost worked with this girl here, actually, funny enough. But yeah, I've been asked before to do a lead role, and even back in Canada, the first time I did a lead actor for a Canadian film, I had to do a sex scene there. I don't know, it doesn't matter to me. So I did won Best Actor for that role. So for me, I've always seen it that way. It's an art form. So if there's someone who wants to give me a VMX film and it's action, even better. Who among our actresses today ang gusto mo makasama sa Viva Max? Kailangan direct may pangalan. There you go. Not name drop.
Yeah, I'd love to work with Astrid. That's just a safe answer because she's next to me. Thank you, Direk. For Astrid naman, since yung concept ng movie parang about sugar daddy, ganyan, in real life ba, nagkaroon ka ng mga offer with mga daddy-daddy? Ano po, sorry? Parang yung concept kasi ng movie, parang sugar daddy, mga ganon. In real life ba, meron ka rin mga offer sa mga daddy-daddy? Parang mga ganyan, mga indecent proposals, mga ganon. And how you handle it? Nung last press con ko po, meron na din pong nag-ask sa akin yan. And sabi ko nga po, meron pong nag-offer sa akin. Pero hindi ko po siya tinanggap. Kasi hindi naman po kailangan eh. Yan po. Pero ikaw, Astrid, more on, mas preferred mo ba ang daddy o bagets? Para sa akin po, gusto ko po yung daddy talaga. Hindi ko alam kung bakit eh. As in talagang nagkakagusto ako sa 30, 35, 40. Hindi ko alam kung normal pa yun. 45 pwede pa din. Ganon. Yan po. Thank you. And last question na lang. Since kanina pinakita yung mga clips ng mga previews ng mga movie, alin doon yung, parang igagawin mo rin ba yun? Parang i-act mo rin ba yung mga scenes doon? Na parang may Albert, may Jo Marie, parang kanina may mga pinakitang gano'n. So gagawin mo rin ba yung mga eksena nila? Yung parang mga, hindi po. More on like talagang teasing lang po siya talaga. Yeah. Oh, okay. So in the future, sino yung gusto mong, if ever magkakaroon ka ng mga ganong eksena, sino yung gusto mong makasama aside from Albert? Sino pa ba? At saka si Direk? Ang gusto ko pong maka-work si Sid Lucero. Sid Lucero. Opo, yan. Kasi balita ko, ano daw siya, super galing na actor, tapos super professional. Tapos, ano po, napanood ko na din yung mga ibang films niya, talagang magaling po talaga siya. Okay, thank you and Thank you po. congratulations. Ano lang, marami ka lang nagawa sa BMX. 11 movies na po yung nagawa ko. Oo. Tapos kanina na-mention mo rin na parang nag-iibang tao ka kapag gumagawa ka ng Yes, mga lagi. eksena. Yes po. Oh, ano yung mga nasa isip mo pag halimbawang nasa isang eksena ka ginagawa mo yung scene? Meron lang po akong iniisip na isang tao po. Na parang kunyari, kasi meron po akong super idol. Ayoko po sabihin kung sino yun. Ano po siya, parang porn international actress po siya. So, super talagang siya yung ginagaya ko ever since na nag-start po ako sa BMX. And then, ayun po, talagang ako na si Astrid, parang patay po siya pag nasa set. Parang ibang anyo po yung ano sa akin, sumasabi, ganun. Oo. Kaya ko po siya nagagawa din ng sexy, wild, gano'n. Tapos, na-mention mo din kanina yung sa plaster, parang medyo irritated ka sa mga ganyan. Yes po, actually, kung pwede lang sana hindi mag-plaster. Charot. Super sakit po kasi niya tanggalin kahit po lagyan ng baby oil. As in talagang, ang sakit po talaga. Kaya sabi ko sa wardrobe ko, baka po pwede half plaster lang po ako dito sa scene na to. Kasi po wala naman po akong partner na lalaki or babae, ganyan. So parang, ang pinaka-tinakpan ko lang po dito is yung sa pisngi ng private part ko. Yun lang po. Tingin mo mas ano siya, mas confident ka ng ganun, ng ikaw lang talaga, walang plaster, walang anything. Siguro kaya ko po yun pag ako lang po yung artist. Kaya ko po hindi mag-plaster pag ako lang po. Yun. Oo. Ano ko lang, are you in a relationship ngayon? I'm single po. Yes. Choice mo o may nanliligaw sa'yo? Wala po. At saka hindi din po ako nagpapaligaw eh. Bakit? Kasi po parang mababaliw po ako pag if ever nagka-boyfriend po ako. Kasi talagang mawawala ako sa career, ganun. So mas okay pa ako nung single po ako. Ngayon, ganun. Tingin mo pag nagka-boyfriend ka, maiintindihan niya yung mga projects na ginagawa? Actually po, natatakot nga po sila sa akin eh. Bakit? Kasi po parang, kasi di ba po pag sa VMX, akala nila parang
parang kung sino papatulan mo kasi nga syempre ano ka, BMX ka, nag-ubad ka. So parang takot sila yung parang manligaw sa akin na parang akala nila two-timer ako, which is understood naman po yun. And ayun, sa ngayon okay po ako na single po ako. Pero yung ano, tingin sa'yo ng mga tao, ganun ka ba talaga? Hindi po, grabe po akong magmahal sa lalaki. As in, bigay kong bigay, sagad kong sagad. Ganun po ako promise po. Kaya parang ayoko na po talagang ma-in-love. Kasi talagang willing ko po i-give up yung career ko para sa taong mahal ko. And ayoko po na dumating ako sa point na gano'n. Kung magkaka-boyfriend ka, anong gusto mo? Showbiz or non-showbiz? Gusto ko po talaga non-showbiz. Bakit? Pero, depende pa rin. Eh, paano ko si Sir Albert yung nanligaw sa'yo? Siyempre, go! Chat! Hindi, joke lang. Pwede. Yun po. Depende naman po. Siyempre, nakakaya, di ba? Grabe, ano yan? Talagang idol ng lahat yan, di ba? Albert Martinez, di ba? Okay. Marami ka rin napanood ng pelikula ni Sir Albert. Hindi po masyado. Pero, sa mga dati po ng mga teleserye niya, nung bata ko, yun po yung talagang pinapanood ko. Nakita mo na siya in real life? Hindi pa nga po eh. Never pa. Kung magkakaroon ng chance, anong una mong sasabihin sa kanya? Sabihin ko po sa kanya, idol na idol kita, sana maka-work kita. Yun po. Okay. Thank you po. Congratulations. Alright, fantastic.